Guro o isang propesor ka ng isang pampublikong eskwelahan, pero pinapasan sa'yo ang trabahong wala naman sa plantilya mo. Ngayon, bumibitiw ka na, pero ayaw kang payagan. Tandaan, hindi ka alipin ng designation. Ako, si Attorney Adrian Antaso, isang propesor, unionista, at abogadong manggagawa. Tara pag-usapan natin ang designation. Hindi dapat gawing permanenteng obligasyon ang isang temporary designation. Sa Civil Service Rules, ang designation ay paglalagay lamang ng additional o higher duties sa isang kasalukuyang government employee. Temporary lamang ito at maaaring tapusin anumang oras ng appointing officer o appointing authority. Ibig sabihin, ang designation ay hindi bagong appointment, hindi permanenteng promotion, at wala rin itong sariling security of tenure. Ito rin ang paliwanag ng Korte Suprema sa kasong Tapispisan versus Court of Appeals. Ang designation ay pansamantala lamang at hindi ito katumbas ng permanenteng appointment. Pero dapat tandaan, ang rule na terminable at the pleasure of the appointing authority ay hindi nangangahulugan na maaaring iwanan mo na lang agad ang trabaho na walang written notice, turnover o clearance. Ang tamang gawin ay ang mga sumusunod. Una, magpasa ng formal written relinquishment. Pangalawa, ilagay ang malinaw na effectivity date. Ikatlo, ipaliwanag na ang designation ay tagdag sa iyong plantilla duties at nakakaapekto na sa pagtuturo o regular workload. Ikaapat, humiling ng agarang turnover at written acknowledgement at panatiliin ang kopya ng iyong sulat at proof of receipt. Para naman sa mga guro at academic personnel, malinaw ang Section 11 ng Educational Act of 1982 o Batas Pambansa 232 na may karapatan silang maging malaya mula sa compulsory assignment na hindi kabilang sa kanilang tungkulin ayon sa kanilang appointment o employment contract, maliban kung may kaukulang kompensasyon alinsunod sa batas. Para sa public school teachers na sakop ng Magna Carta for Public School Teachers, ang co-curricular, out of school at iba pang trabahong lagpas sa normal duties ay maaari ding mangailangan ng additional compensation alinsunod sa mga kondisyon ng batas. Kaya hindi sapat sabihin ng head, ng principal, ng vice president for finance and administration o kahit pa ng university president na tinanggap mo naman ito nung una kaya gagawin mo to habang buhay. Ang pagtanggap ng temporary designation ay hindi waiver ng iyong karapatan laban sa sapilitang trabahong lagpas sa iyong normal duties. Hindi rin maaaring gamitin ang designation upang permanenteng baguhin ang iyong plantilla position nang walang appointment, legal na proseso at tamang kompensasyon. Kung ayaw kilalanin ang iyong written relinquishment, humingi ng written legal basis. Maaari ring idulog ang usapin sa grievance machinery ng agency, faculty union, Civil Service Commission, Commission on Higher Education kung SUC o DepEd, depende sa iyong paaralan. Kung ikaw ay nakakaranas ng parehas na sitwasyon, iscan ang QR code o i-click ang link ng sumbungan ng kamanggagawa para sa iyong mga reklamo. Andito rin ang Batas Manggagawa at Kamanggagawa Party List. Handang samahan ka sa iyong laban hanggang dulo. I-follow din sa Facebook, TikTok, Instagram at YouTube ang Abogadong Manggagawa para malaman mo ang iyong mga karapatan. Ang designation ay pansamantalang dagdag tungkulin. Hindi ito tanikala na maaari kang itali habang buhay. Kaya laban, manggagawa!